Tungkulin ko yun bilang isang kumadroda. Panata ko na sa poong lumikha na tumulong sa babaeng nagagailangan ng aking tulong. Nagmamakaawa ako. Alam kong tayo'y likas na magkaaway sa batas at kalikasan. Subalit, matagal ko nang tinalikuran ng pagiging aswang ko. Simula nung makilala ko ang asawa ko. Hindi. Kahit ano ka pa, tatanggapin kita, Vicente. Ganun kita kamahal. Napakasaya ko nang makilala at ibigin kita. Kahit sa maikling panahon lang. Sigurado po ako, inay. Mamahalin ko po si Luna hanggang sa makalimutan at maibaon na sa limot ang nakatagong dugo ng kasamaan sa kanyang pagkatao. Isang mapagpalang araw po, Dark Shadow. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Digna. Katulad ng iba, hayaan niyo po akong maglahad ng aking karanasan tungkol sa mga aswang. Nangyari ang mga ito noong aktibo pa ang aking ina bilang komadrona. Kilala ang aking ina bilang isang magaling na komadrona sa baryo. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng isang pangyayari na hindi inaasahan ng nanay ko. Dahil hindi niya kayang tumanggi sa kanyang tungkulin bilang komadrona, hayaan niyo pong isalaysay ko sa inyo ang lahat upang lubos ninyong maunawaan. Anak, naihanda mo na ba yung mga kakailanganin ko sa pagpapaanak? Yung daon ng bayabas at kamangyan, nailagay mo na ba sa basket ko? Opo, inay. Nailagay ko na. Sana naman ba kayo magpapaanak, nay? Baka mamaya sa malayong lugar yan, ha? Diyan lang sa kabilang sityo. O ikaw na muna ang bahala dito sa bahay, ha? Huwag kang aalis ng bahay. Delikado at biyernes ngayon. Nay, kayo po ang mag-iingat. Kasi ako nandito lang naman ako sa bahay. Ay, mag-iigat ako, anak. O siya, kailangan ko na magmadali at natataranta nito si Timyong. Ingat po, inay. Palaging ganoon ang sitwasyon sa tahanan ng mag-inang Miling at Digna. Isang kilalang komadrona si Miling, kaya't siya ang takbuhan ng mga tao sa kanilang baryo at sa mga karatig sityo. Hindi naman maiwasan ni Digna na mag-alala para sa kanyang ina. Lalo na't may mga napapabalitang aswang na gumagala sa kanilang nayon. Ay, naawa ako sa anak ni Timyong. Bakit naman po, inay? May kapansanan kasi. Iyak nga si Marie. Kaso wala naman tayong magagawa. Ganon talaga minsan ang buhay. Kawawa naman po pala si Marie. Inay, panganay na anak pa naman nila yun ni Temyong. Ay, oo nga eh. Kita ko nga rin naglungkot sa mga mata ni Timyong nang makitang may kapansanan ng anak niya. Sino naman kaya ang kumakatok na to? Baka mamaya, manganganak na naman. Kauuwi niyo lang, inay. Pagbuksan mo na at baka importante yan, Digna. Opo. Sandali lang! Nandiyan na! Sino ba kasing... Digna! Bakit ang tagal mong buksan ang pinto? Ay, kanina pa ako kumakatok. Kat, anong ginagawa mo dito sa bahay? Gabi na, ha? Hindi ka naman siguro manganganak. Ay, gagang to! Papasukin mo muna nga ako. Digna! Sino ba yan? Si KitKat lang po, inay. Ay, KitKat! Napasugod ka. Ay, Aling Miling, may chismis po kasi ako at mainit-init pa ito. Hindi ba pwedeng ipagpabukas yan? Hindi na! Tungkol ba sa nag-chismis na yan, KitKat? Ay, nako! Nagkakagulo po ngayon sa bahay ni Magno. Kasi
yung asawa niyang si Gina, inaswang! Ang sabi, kinain daw yung anak sa loob ng tiyan. Kaya yun, nategi na rin si Gina. Diyos ko. Ay, kaloka. Totoo ba yan? Hindi, nagjo-joke lang ako. Siyempre, no? Totoo. Kaya nga ako sumugod dito upang ihatid ang napakainat na chismis. Marahil, taba ang hinala ng mga tao. Aswang nga ang pumatay kay Gina. Ay, anong uri naman po ng aswang Aling Miling? Manananggal. Pero, may narinig daw po kasing huni ng tiktik kagabi sa bubong nila. Bago natagpo ang patay si Gina. Kadalasan ginagamit ng manananggal na tagapagtunton ng mga buntis ang imong tiktik. At tumuni ito upang ipagbigay alam na sa aswang kasama na meron siyang buntis na natunton. Diyos ko, nakatatakot naman ang lugar natin, inay. Takot ang bumalot sa baryo ng Santa Ines nang pumutok ang balita tungkol sa sinapit ng asawa ni Magno. Simula noon, naging bantay sarado na ang lahat ng buntis sa kanilang baryo. Binabantayan ng husto ng kani-kanilang mga asawa tuwing sumasapit ang dilim. Kinaumagahan, kinausap ni Miling si Digna. Digna, anak, mayroon akong paaanakin. Huwag ka lang lumabas na bahay kapag sumapit na ang dilim, ha? Inay, kayo nga pong dapat na pinagsasabihan ko niyan. Huwag na po kayo magpaanak sa malayo. Dito na lang kayo sa baryo natin magpaanak. Hindi na ba pwede yan, anak? Tungkulin ko ang magpaanak. Hindi pwedeng tanggihan ang tungkulin. Nag-aalala lang po ako, inay. Paano kung biktimahin kayo ng tiktik? Kasi sa pagkakaalam ko, hindi lang buntis ang maaaring biktimahin ng tiktik. Malakas ang paniniwala ko sa may kapal, Digna. Huwag mo akong alalahanin, anak. Walang masamang magyayari sa akin. Nay, Kailangan ko nang umalis, Digna. Maglagay ka ng asin sa mga bintana at pintuan. Pagontra yan sa mga aswang. opo. Basta mag-iingat po kayo, inay. May dala akong pagontra sa aswang, Digna. Hindi ako maaano. Kahit anong paalala ni Digna sa kanyang ina, ay hindi ito nakikinig sa kanya. Kaya wala na siyang nagawa, kundi sundin na lamang ang pinag-uutos nito. Naglagay siya ng asin sa bawat bintana ng kanilang bahay at nagpausok ng insenso sa paligid. Bilang panangga sa masasamang espiritu, nasa ganoon siyang ayos nang abutan siya ni KitKat. May dala itong bayong na may lamang talong at iba pang uri ng gulay. Kumikending-kending itong lumapit sa kanya. Digna! KitKat, may bago ka na naman bang chismis? Hi! Wala akong juicy na chismis ngayon. Ano ba yung baho ng insenso? Hala, baka masamang espiritu ka, KitKat. Kaya nababahuan ka sa insenso. Gaga! Sa beauty kong ito, mapapagkamalan mong espiritu! Oh, bakit ka nga nandito? Kasi nga, ang boring naman sa house. Wala ang mga magulang ko, nakifiesta sa kabilang baryo. At ayokong mag-isa sa bahay, no? Baka mamaya, salakayin ako ng aswang. KitKat, hindi ka sasalakayin ng aswang. At bakit naman? Kasi nga sa ayos mong yan, mas mukha ka pang aswang kaysa sa totoong aswang. Ay, grabe ka naman. Ang ganda kaya ng ayos ko, no? Bagong bili ko pa naman tong lipstick. Doon sa Tiangge, 35 pesos lang. 35? Diyos ko naman, KitKat. Baka mamaya niyan tuluyang masira yung uso mo. Ay, Digna. Hindi yan. Tiwala lang. No? Wala naman kasi akong kakayahang bumili ng mamahaling lipstick for now. Ewan ko sa'yo. Pumasok na lang tayo sa loob ng bahay. Baka mamaya aswangin tayo rito. Ay, mabuti pa nga. At makikikapi na rin ako. Ang kapal talaga ng mukha mo. Patay gutom ka, no? Napuno ng biroan ang bahay nila Digna dahil kay KitKat. Nakalimutan na nila
ang mga kababalaghang nangyayari sa kanilang baryo. Samantala, sa liblib na sityo naman ng Baryo Santa Ines ay nakatira ang mag-asawang Basyon at Vicente. Nakatira sila sa pinakadulo ng sityo, malapit sa malaking lawa, sa gitna ng taniman ng mais. Vicente, matagal ka pa ba? Lilinisan ko lang itong karne ng manok para mailuto ko na. Lagyan mo ng maraming daong sili, ha? Oo. Lalagyan ko. Oo nga pala. Hindi ko nalalagyan ng luya. Ibang spices na lang ilalagay ko. Sige, ayos lang. Kapag makapunta ako sa baryo, bibili ako ng luya. Sumasarap kasi ang pagkain kapag may luya eh. Ako na lang ang bibili. Sige na. Pumasok ka na sa loob at umaambo na. Sige, bilisan mo ang pagluluto At lumalalim na ang gabi. Gusto ko matulog tayo ng maaga. Oo. Mabilis lang to. Hindi pa naman magulang itong manok na kinatay ko. Mabilis lang itong palambutin. Naiwan si Vicente sa labas ng kanilang bahay kubo at ipinagpatuloy ang pagluluto ng tinolang manok. Bagong lipat pa lamang sila ng kanyang asawa sa Santa Ines. Galing sila sa kabilang bayan. Ibinenta na kasi ng may-ari ang lupang kanilang sinasaka. Kaya napilitan silang humanap ng bagong malilipatan. Sa kabutihang palad, sinwerte naman silang makahanap ng tirahan sa Santa Ines. Vicente, kabuanan ko na. Sino ang magpapaanak sa akin? May nabalitaan akong kumadrona. Magaling daw ang kumadronang yun. Malapit lang ba siya sa atin? Medyo malayo. Pero sisikapin kong mapuntahan siya para madala ko kaagad dito. Ang sabi sa center, Judith ko ngayong katapusan. Mas mabuti siguro kung puntahan mo siya sa isang araw bago ang due date ko. Magandang ideya yan, Basyon. Pero huwag ka mag-alala. Ako nang bahala, ha? Magiging maayos ang panganganak mo. Sana nga, Vicente. Natatakot kasi ako. Bakit ka naman natatakot? Hindi ba? May kasabihan na kapag manganganak ng isang babae, ang isang paa nito ay nasa hukay. Alam kong matatag ka, Basyon. At isa pa, narito ako. Hindi kita pababayaan. Hindi maiwasan ni Basyon ang mag-alala. Lalo na't yun ang kanyang unang pagkakataong manganak. Paulit-ulit siyang nilalamon ng takot. Hindi niya alam kung kakayanin ba niya. Natatakot siyang may masamang mangyari sa kanya o sa kanyang anak. Basyon, pupunta muna ako sa bukid, ha? Mamimitas ako ng mga gulay. Huwag kang magtatagal, Vicente. Hindi ako magtatagal. Huwag kang lalabas ng bahay. Sige, dito lang ako sa loob. Bakit ba ako kinakabahan? Siguro, dala lang ito ng pagbubuntis ko. Mabuti pa magansilyo na lang ako upang malibang ang isipan ko. Inabala ni Basyon ang sarili sa paggaganchilyo. Upang malibang at hindi na muling mapuno ng kaba ang kanyang isipan. Lumipas ang ilang oras, ngunit hindi pa rin umuuwi si Vicente hanggang sa tuluyan ng sumapit ang dilim. Abot-abot na ang kanyang kaba, lalo na nang may marinig siyang kakaibang tunog sa bubong ng bahay. Para bang tunog ng tik-tik ang umaalingaw-ngaw sa dilim. Diyos ko, ayon sa matitinda, inaamoy ng mga tiktik ang kinalalagyan ng buntis at sinisip-sip ng aswang ang batang nasa sinapupunan ng ina. Nasaan ka na ba, Vicente? Malakas pa ang tunog ng tiktik. Ibig sabihin, malayo pa ang aswang sa akin. Kukuha ako ng asin
Vicente, bakit ngayon kapag ginabi ng uwi? Ang sabi mo sa akin, mabilis ka lang sa bukid. Ano ba ang nangyari sa'yo? At hanggang ngayon wala ka pa rin. Ang tiyan ko, biglang humilab. Aray ko! Abot-abot ang kaba ni Basyon dahil sa biglang paghilab ng kanyang tiyan at nang unti-unting humina ang huni ng tiktik, isang masamang sinyales. Para na siyang hihimatayin sa takot. Hawak-hawak ang lalagyan ng asin sa kanyang mga kamay nang bigla niyang marinig ang pagbukas ng pinto. Agad siyang nataranta sa isiping baka aswang ang pumasok. Ngunit ganoon na lamang ang kanyang ginhawa at tuwa nang makita niyang si Vicente pala yun. Basyon? Ayos ka lang ba? Vicente, saan ka ba galing? Hihimatayin na ako sa takot dito. Narinig mo ba ang tiktik sa labas? Ang tiyan ko! Sumasakit ba ang tiyan mo? Pinupuntirya ka ng tiktik. Kailangan kong mapatay ang kasama nitong manananggal. Sandali. Kukuha ko ng itak. Tatagain kong halimaw na yan. Sigurado akong nasa bubong ang manananggal. Ang sakit ng tiyan ko! Dito ka lang, Basyon! Vicente! Mag-iingat ka! Aray ko! Hoy! Manananggal! Lubayan mo ang asawa ko! Kung ayaw mong humalik sa talim ng aking itak! May nakita akong aninong biglang lumipad galing sa bubungan namin. Sigurado akong manananggal yun. Ang lakas ng pagaspas ng pakpak niya. Vicente! Pumasok ka na dito! Baka kumapano ka pa! Basyon! Huwag kang lalabas! Diyan ka lang sa loob! Sisiguraduhin ko munang wala ng tiktik! Hindi nakatulog si Vicente noong gabing yun. Binantayan niya ng buong magdamag ang kanyang asawang si Basyon. Kaya naman, kinabukasan pa siya nakatulog. Ganoon na ang naging routine nila upang matiyak ang kaligtasan ni Basyon. Samantala, sa bahay ni Digna at Aling Miling, may panibago na namang tsismis na dala ang baklang si KitKat. Totoo ang sinasabi ko, Aling Miling. May inaswang na naman kagabi. Buhay yung nanay, pero yung baby, walay na! Deads na! Hindi na matapos-tapos ang kababalaghan dito sa atin tungkol sa mga aswang na yan. Hanggat walang nakakapuksa sa kanila, hindi sila titigil sa pabibinsala. Eh sino naman po ang makakapuksa sa kanila, Aling Miling? Hindi naman po natin alam kung sino ba talaga sila sa umaga. May punto ka, KitKat. Malaking tulong sa atin kung mayroon sanang albularyo na makakapuksa sa kanila. Di ba, Nay? Si Mang Sitoy, isa siyang albularyo. Naninirahan na si Sitoy sa bundok. Bihira na lamang siya bumaba dito sa baryo. Pero ngayon natin siya kailangan. Dapat bumaba siya kasi naglilipanan na naman ang nakakatakot na nilalang dito sa baryo ng Santa Ines. Kaya ikaw, Nay, huwag ka na magpapaanak sa mga liblib na sityo. Natatakot ako. Baka mabiktima ka ng aswang. Sisikapin ko, anak. Pero kasi naaawa din ako sa mga taong nangangailangan ng tulong ko. Nay, alam ko naman po yun. Pero minsan isipin niyo rin ang kaligtasan ninyo. Hindi nakaimik si Miling sa tinuran ng kanyang anak. Pakiramdam niya'y hindi niya kayang tumanggi sa mga taong nangangailangan, lalo na't tungkulin niya bilang isang komadrona ang tumulong. Isang umaga, habang abala sina KitKat at Digna sa pagbabalot ng suman, nakarinig sila ng kaguluhan mula sa bahay ng kapitbahay nilang si Aling Inday. Ay, dako, kawawa naman si Inday. Ay, kawawa naman. Ano po bang nangyari kay Aling Inday? Ay, dinali raw ng wakwak kagabi.
kaya tuluyang namatay. Ano? Ay, kawawa naman si Aling Inday. Nakaratay na nga sa sakit. Inaswang pa. Diyos ko, ano na ba itong nangyayari sa baryo natin, KitKat? Ay, hindi ko rin alam, Digna. Habang lumilipas ang mga araw, ay, parami ng mga nabibiktima ng mga aswang. Halika na, umuwi na tayo. Natatakot na ako eh. Ay, sige. Let's go na nga at baka salakayin pa tayo ng aswang kahit umaga. Kagad na umuwi ang magkaibigan sa bahay ni Digna. Labis ang kanilang takot dahil sa mga nangyayari sa kanilang baryo. Pagkarating nila sa bahay, nadatnan nila ang ina ni Digna na may kausap na matandang lalaki. Nakasuot ito ng lumang salakot, puting kamiseta, maluwang na pantalon na luma na, at may nakasabit na pulang panyo sa bulsa. May nakakabit din na itak sa kanyang tagiliran at may suot rin na kwintas na krus. Amoy halamang gamot rin ito, isang palatandaan na isa itong albularyo. Digda, KitKat, eto si Sitoy. Ay, kayo po ba si Mang Sitoy? Ay, pasensya na po. Hindi po namin kayo nakilala. Ay, pangalan niyo lang po kasing naririnig namin. Eh, hindi na kasi ako nagagawi dito sa baryo ng matagal na. Kaya nauunawaan ko kung bakit hindi ako kilala ng mga bagong henerasyon. Ikinagagalak po namin kayong makilala, Mang Sitoy. Ay, ako rin, iha. Saan ba kayo galing ng dalawa? Ay, naku, Aling Miling. Galing ho kami sa bahay ni Aling Inday. Ay, nakakalungkot po kasi. Kasi po wala na siya. Patay na si Inday? Opo, Inay. Ang sabi, pinatay daw ng wakwak. May sakit ba yung namatay na inatake ng wakwak? Opo, matagal na pong nakaratay sa sakit si Aling Inday. Mga may sakit talaga ang paboritong portiryahin ng mga wakwak. Ay, dumarami na ang mga aswang dito sa baryo ng Santa Ines. Ay, paano po ba natin matatalo ang mga wakwak, Mang Sitoy? Maraming paraan. Pero mas maganda kung mahuhuli natin sa araw kapag nag-anyo itong tao. Maaari nating putulin ang katawan nito gamit ang sagradong balaraw. Ang harsh naman po pala. Hali kayo. Gagawa tayo ng pangontra laban sa mga naglilipa ng aswang dito sa Santa Ines. Agad namang sumunod ang tatlo sa albularyong si Mang Sitoy. Naglagay sila ng bawang at asin sa kanilang mga bintana at pintuan bilang panangga sa mga wakwak. Naglagay din si Mang Sitoy ng walis tingting sa ilalim ng kanilang higaan dahil hindi raw nakakalapit ang wakwak kapag may ganoong bagay. Pinahiran din ng albularyo ang paligid ng bahay ng mahiwagang langis na may halong dinurog na banal na anting-anting. Mabisa ang mga pangontrang inihanda natin, hindi lamang sa mga wakwak, kundi sa lahat ng uri ng aswang. Huwag rin kayong makakalimot magdala ng pangontra, kagaya ng asin at bawang. Ilagay niyo ito sa inyong bulsa. Hindi po talaga ako makakalimot, Mang Sitoy. Hindi pa ako readyng mamatay. Gawin mo rin sa bahay niyo ang tinuro sa atin ni Sitoy, KitKat. Ay, opo, Aling Miling. Gagawin ko po. Nay, ngayon po nakikiusap ulit ako sa inyo. Huwag na po kayong magpapaanak sa mga liblib na lugar dahil napakadelikado na po ng panahon natin ngayon. Ay, anak. Nay, pakiusap po. Hindi na nakaimik pa si Miling nang makita niyang nag-aalala ang kanyang anak. Alam niyang ayaw nito na mapahamak siya, ngunit hindi rin niya kayang magbitaw ng pangako, lalo na kung hindi niya naman magagawang papanindigan.
Samantala, sa bahay ng mag-asawang Basyon at Vicente, hindi pa rin nawawala ang takot sa kanilang mga puso, lalo na't patuloy silang tinatarget ng manananggal na nagpapahirap kay Basyon. Vicente, gabi-gabi tayong dinadayo ng tiktik at manananggal. Natatakot na ako. Malapit na akong manganak. Malayo ang bahay ng kumadrona. Ano bang gagawin natin? Pupuntahan kong kumadrona. Pakikiusapan ko siya na manatili muna rito sa bahay natin. Kahit 2 araw lang. Sa tingin mo papayag siya? Paano kung hindi? Kung kailangan lumuhod ako sa harapan niya, Basyon, gagawin ko. Bakit ba kasi nangyayari sa atin ito? Huwag kang umiyak. Makakasama sa iyo yan. At pati na rin sa anak natin. Pero Vicente... Gagawin ko ng paraan, Basyon. Pupunta ako sa bahay ng kumadrona para makiusap sa kanya. Iiwan mo ako mag-isa dito? Basyon, kailangan mong tatagan ang loob mo. Maglalagay ako ng pangontra sa paligid ng bahay. Pero Vicente, natatakot ako. Basyon, alam ko, pareho lang tayong natatakot. Ayokong may mangyaring masama sa iyo at sa anak natin. Napayakap na lamang si Basyon sa asawa at humihikbi. Pilit naman siyang pinapatahan ng lalaki. Samantala, sa bahay ni Miling, abala ang kumadrona sa paglilinis ng kanyang bahay nang may dumating na isang estrangherong lalaki. Napakunot noo na lamang si Miling dahil hindi niya kilala ang naturang lalaki at hindi niya pa ito nakikita sa kanilang baryo. Gayunpaman, pinili niyang batiin ito ng isang magandang hapon. Ano ang kailangan mo, iho? Magandang hapon po. Ako nga ho pala si Vicente. Kayo po bang kumadronang si Aling Miling? Ako ga. May paglilikod ba ako sa'yo? Yung asawa ko ho kasi, manganganak ngayong katapusan ng buwan. Sumasakit na ba ang tiyan niya? Saan ba ang bahay niyo? Sa pinakadulong sityo po nitong baryo. Malayo pala. Wala ba kayong malapit na kumadrona dun? Wala po. Tanging kayo lang po ang itinuturo ng mga taong napaanak nyo na. Pero malayo na ang lugar niyo. Parang awa nyo na po. Tulungan nyo na po kami. Wala na po akong ibang mapupuntahan. Sige na po. Kailangan lang po talaga ni Basyon ng magpapaanak sa kanya. Makikiusap rin ho sana ako kung pwedeng manatili po kayo sa amin. Kahit po sana 2 araw lang. Kakausapin ko muna ang anak ko tungkol dito. Maraming salamat po, Aling Miling. Tatanawin ko po itong isang napakalaking utang na loob sa inyo. Huwag ka na muna magpasalamat, Vicente. Hindi ko pa sigurado kung papayagan ba ako ng anak ko. Ang mabuti pa, pumasok ka muna sa loob ng bahay namin. Wag na po. Dito na lang po ako sa labas. Ayos lang po ako rito. Sige. Ikaw ang bahala. Kakausapin ko lang ang anak ko. Sige po. Maghihintay po ako rito sa labas. Agad na tumalima si Miling at pumasok sa kanilang bahay. Naiwan si Vicente sa labas. Agad na hinanap ni Miling ang anak at natagpuan niya ito sa kusina. Naghihiwa ng kalabasa na isasahog sa iluluto nitong ginataang alimasag. Kaagad niyang sinabi kay Digna ang tungkol sa lalaki na nasa labas ng kanilang tirahan. Nay, delikado po. Hindi nga po natin kilalang lalaking yan eh. Tapos mananatili pa kayo sa bahay nila ng 2 araw? Anak, kawawa naman. Baka kumapano ang asawa niya. Nay, huwag na po kayong sumama. Digna, alam ko nag-aalala ka sa akin. Pero hindi ko magagawang tanggihan ang tungkulin ko. Tungkulin na maaari ninyong ikapahamak, inay. Basta po hindi ako pumapayag. Anak,
Patawarin mo ako. Pero hindi ko kayang tumanggi. Eh di ako pong tatanggi para sa inyo. Digna, magtiwala ka. Walang mangyayari sa akin. Nay naman. Hindi magawang pigilan ni Digna ang mag-alala sa ina. Si Miling naman, kaagad inayos ang mga gagamitin para sa panganganak. Samantala, magkasabay na lumabas ang mag-ina mula sa loob ng bahay. Kaagad na tinapunan ni Digna ng inis na tingin ang lalaking nakaupo. May distansya mula sa kanilang tirahan. Ikaw, siguraduhin mo lang na makakauwi dito ang nanay ko sa loob ng 3 araw. Kung hindi, susugurin talaga kita sa bahay ninyo. Anak, Digna, huwag ka namang ganyan. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko ang kaligtasan ni Aling Miling. Apat-apat lang. Vicente, pagpasensyahan mo na ang anak ko. Nag-aalala lang siya sa akin. Nay, hindi yun na dapat ginagawa to eh. Digna, kailangan. Tungkulin ko ito. Sige na. Aalis na kami. Bago pa kami abutan ng dilim sa daan. Nay, kapag hindi kayo nakauwi, susundan ko kayo. Uuwi ka agad ako, anak. Sa oras na makapanganak na ang asawa niya. Ihahatid ko siya pa uwi. Huwag kang mag-alala. Siguraduhin mo lang lalaki ha. Hindi pa rin mapigilan ni Digna ang mainis dahil sa sobrang pagkamatulungin ng kanyang ina. Sinundan niya ng tingin si Miling at ang lalaking kasama nito. Hindi niya alam, pero may kaba siyang nararamdaman na hindi niya malaman kung saan nagmumula. Kinagabihan, dumating si KitKat sa bahay nila Digna. Nakakatawang itsura nito. May malalaking bawang na nakakwintas sa liig at may bitbit na walis tingting na halatang bagong gawa dahil hindi pa napuputulan ang dulo nito. Oh, bakit napasugod ka na naman dito sa bahay? At ang OA naman ng mga bawang mo sa liig. Ang sabi ni Mang Sitoy, sa bulsa ilagay. Hay, Digna. Mas mabuti ng sigurado, no? Baka mamaya, nasa likod ko pala ang aswang. Tapos, hindi ako ready. Ano bang kailangan mo? Bakit iniwan mo ang mga magulang mo doon sa bahay ninyo? Ay, wala si nanay at tatay. Nakifiesta na naman. Wala talaga silang pagmamahal sa akin. Alam nilang maraming gumagalang aswang dito sa baryo. And tapos, iniiwan lang nila akong mag-isa sa bahay. Huwag ka na magtampo. Alam kasi nila na kaya mo namang pangalagaan ang sarili mo. Hindi ko pa rin maiwasang magtampo. Teka nga. Nasaan pala si Aling Miling? Ayun, umalis. May manganganak sa dulo ng sityo nitong baryo. Ano? Ay, teka. Bakit ka pumayag? Alam mong delikado, di ba? Sinubukan kong pigilan, KitKat. Pero nagpumilit si inay. Wala na akong nagawa. Ay, nakakaloka naman si Aling Miling. Alam niyang maraming gumagalang aswang, pero umalis pa rin siya. Ay, nako. Kaya nga nag-aalala ako ng gusto eh. KitKat, hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama kay inay. Labis-labis ang pag-aalala ni Digna sa kanyang ina. Ngunit kahit anong pigil niya, alam niyang hindi siya nito pakikinggan. Katulad na lamang ng ginawa nitong pagsama sa estrangherong lalaki. Samantala, nakarating na si Miling sa bahay ni Vicente. Agad silang sinalubong ng isang babaeng buntis at matamis ang naging ngiti nito sa kumadrona. Kumain po kayo, Aling Miling. Marami po yung niluto kong pinakbet. Maraming salamat, Basyon. Kumusta naman ang buong duration ng pagbubuntis mo? Hindi ka ba naman nahirapan? Hindi naman po sa awa ng Diyos. Hindi rin po ako naging maselan, katulad ng ibang nagbuntis. Mabuti naman kung ganon. Marami kasi akong mga nakilalang buntis na napakasela nila. Naku, ibahin niyo po ako. Hindi po ako pinahirapan itong baby ko. Diyos ko! Ano yun?
Narito na naman siya. Sinong narito? May tiktik at manananggal po kasing pinupuntirya ako. Kaya ako po kayo pinakuha kay Vicente ng mas maaga. Dahil natatakot po ako. Baka ako mag-labor po ako sa gabi. Bakit hindi yung kaagad sinabi? Sana naisama ko ang albularyong si Sitoy. Naisip ko po kasi kapag sinabi ko, baka hindi kayo sumama. Aling ni, pasensya na po. Nariyan siya sa bubong. Dito lang kayo. Huwag kayong lalabas. Aakyatin ko sa bubong ang walang hiyang manananggal na yan. Vicente, mag-iingat ka. Baka ako mapatay ka niyan. Siya munang uunahin kong patayin. Mahabaging Diyos, ilayo niyo po kami sa tiyak na kapahabakan. Panginoon ko. Kahit anong mangyari, huwag na huwag kayong lalabas. Vicente, mag-iingat ka. Basyon, halika. May mga pagotra ako dito na binigay ng albularyo. Aling Miling, natatakot po ako. Ilang gabi na akong walang tulog. Kami ni Vicente. Palagi niya ngang tinataboy ang tiktik at manananggal pero pabalik-balik ito. Ang tiyan ko! Humihilab na naman! Ay, sa pagkakaalam ko, isa yan sa mga sinyales na malapit na ang aswang na kasama ng tiktik. Sumasakit ang tiyan ng isang buntis. Dito ka sa tabi ko. Isusuot ko ito sa iyong anting-anting na bigay ni Sitoy. Aling Miling! Ang tiyan ko! Natatakot ako, Aling Miling! Baka mawala ang anak ko! Hindi namin hahayaang magyari yun, Basyon. Layuan mo kami! Layuan mo ang pamilya ko! Halimaw! Ang tiyan ko! Aling Miling! Ang sakit! Papahirang ko na mahiwagang lagis ang tiyan mo, Basyon. Mabisa itong pagotra sa mga aswang. Diyos ko! Ang asawa ko! Vicente! Ano nangyayari sa'yo? Ang tiyan ko! Ayos lang ako! Huwag kayong lalabas! Hindi malaman ni Miling ang gagawin. Umiiyak si Vasyon dahil sa matinding pag-aalala sa kanyang asawa na nasa labas at nakikipagbuno sa manananggal. Samantala, sa loob ng bahay kubo, dumaraing si Vasyon dahil sa matinding paghilab ng kanyang tiyan. Maya-maya pa'y kumalma rin si Vasyon, kasabay ng pagbukas ng pintuan. Pumasok si Vicente. Hawak ang dugo ang braso. Agad siyang sinalubong ng asawa. Bakas sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Ngunit sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang nawala ng ulirat si Vicente. Diyos ko! Aling Miling! Si Vicente! Nawala ng malay! May sugat sa braso. Marahil ay dahil kagagawa ng tiktik. Halika, tulungan mo ako, Basyon. Kailangan malinisan kaagad ang sugat niya. Opo, Aling Miling. Ano po ba ang kukunin ko na kakailanganin natin? Sa basket ko, may banal na lagis na bigay sa akin ng albularyo. Kunin mo, nasa isang maliit na botelya. Magmadali ka! Opo, Diyos ko, sana walang masamang mangyari sa asawa ko. Hindi maaano ang asawa mo, Basyon. Magtiwala tayo sa Panginoon. Nilinis ni Miling ang sugat ni Vicente. Pagkatapos ay pinahiran iyon ng banal na langis na ibinigay ng albularyong si Sitoy. Matapos gamutin si Vicente, nilagyan nila ng asin ang bawat bintana ng bahay kubo, pati na rin ang pinto bilang panangga sa masamang espiritu. Kinaumagahan, nagising si Vasyon at laking tuwa niya nang makita niyang
gising na rin ang kanyang asawa. Vicente, Diyos ko, nag-alala ako sa iyo kagabi. Duguan ang braso mo. Ginamot ka namin ni Aling Miling. Tinakot mo ako, Vicente. Aray, ang sakit ng braso ko. Huwag ka na munang magkikilos. Malaki ang sugat mo sa braso. Sinugod ako ng manananggal kagabi. Pero tinamaan ko ang pakpak niya. Sigurado kong hindi na siya babalik. Paano kung may ibang manananggal sa paligid? Bukod sa nakaengkwentro mo kagabi. Vicente, hindi pa rin ako mapalagay. Hindi kita pababayaan, Fasyon. Kayo ng anak natin. Hindi maiwasang matakot ni Fasyon, lalo na matapos ang sinapit ng kanyang asawa sa kamay ng manananggal. Samantala, abala si Miling sa paglalagay ng karagdagang mga pangontra sa paligid ng bahay ng mag-asawang Vicente at Fasyon. Natatakot din siya na baka muling sumalakay ang naturang manananggal kapag sumapit ang dilim. Pagkatapos niyang maglagay ng mga panibagong pangontra, agad siyang bumalik sa loob ng bahay upang tingnan ang kalagayan ni Vicente. Aling Miling, maraming salamat po sa paggamot niyo sa akin kagabi ha. Walang ano ba yun, Vicente? Kumusta na ang pakiramdam mo? Medyo maayos na po. Tinamaan ko pong pakpak ng manananggal. Kaya sigurado kong hindi na siya babalik. Huwag tayong pakasisiguro. Lalo na at malapit na ang kabilugan ng buwan. Hindi ko po sila hahayaang saktan ng asawa at anak ko. Hindi natin hahayaang magyari yun, Vicente. Aling Miling, magpahinga po muna kayo. Puyat din po kayo dahil sa nangyari kagabi. Huwag mo akong alalahanin, Basyon. Sanay ako sa puyatan simula pa noon. Kadalasan kasi. Gabi nagaganda ka mga buntis na pinapaanak ko. Nasanay na akong gawing umaga ang gabi. Napakabait niyo po. Marami kayong tinutulungan mga buntis na kagaya ko. Tungkulin ko yon bilang isang komadrona. Panata ko sa poong lumikha na tumulong sa mga babaeng nangangailangan ng aking tulong. Sana po, tigilan na ako ng mga aswang para mawala na po ang alalahanin ko. Tutulugan kita, Basyon. Sisiguraduhin ko na ligtas kang mga ganak. Maraming salamat po, Aling Miling. Naging panatag kahit papaano si Basyon dahil kasama nila ang matandang komadrona. Alam niyang kahit anong oras siya abutin ng kanyang panganganak, may tutulong sa kanya. Samantala, sa bahay nila Aling Miling, hindi mapakali si Digna dahil sa pag-aalala sa kanyang ina. Ay, Digna! Kanina ka pa pabalik-balik ng lakad. Ay, nahihilo na ako sa'yo, girl! Nag-aalala kasi ako kay inay. Lalo na't ang layo ng liblib. Yung tirahan ng mag-asawa. Ay, ewan ko ba naman dyan kay Aling Miling? Hindi na magawan tumanggi. Hindi niya kasi mahindian ang pagiging kumadrona niya. Ay, sa bagay, girl. Kilalang kilala naman talaga si Aling Miling dito sa atin bilang isang magaling na kumadrona. Marami na rin siyang natulungan. Pero hindi ko maiwasang mag-alala, KitKat. Hindi ko nga kilala yung lalaking yun. Tapos may bagong pinatay na naman ng aswang dito sa baryo natin. Kaya hindi ko talaga maiwasan ang kabahan. Ay, ano girl? Gusto mo bang sundan natin? Paano natin gagawin yun? Hindi ko naman alam kung saan eksaktong nakatira mag-asawang yun. Basta ang sabi ni inay, dulong sityo. Ay, ang hirap naman. Ay, ganito na lang girl. Kapag hindi pa rin umuwi si Aling Miling sa takdang araw na uuwi dapat siya, kahit hindi natin alam yung bahay, susundan natin. Sana talaga walang mangyaring masama kay inay. Kung hindi, lagot talaga sa akin ang lalaking yun. Pilit na pinakalma ni KitKat ang kaibigang si Digna
na labis ang pag-aalala sa kanyang ina. Samantala, abala si Miling sa pagpapausok ng insenso sa paligid ng bahay. Hindi rin niya pinapayagang lumabas si Vasyon bilang pag-iingat. Ang asawa naman nitong si Vicente ay umakyat sa bukid upang manguha ng preskong gulay, prutas at iba pang lamang ugat bilang paghahanda sa nalalapit na panganganak ni Vasyon. Matapos mapausukan ni Aling Miling ang buong bahay, agad niyang pinuntahan si Vasyon upang tingnan ang kalagayan nito. Ayos ka lang ba, Vasyon? Medyo po humihilab ng konti ang tiyan ko. Malapit ka nagagmagad. Kailangan kitang bantayan ng mabuti. Natitakot po ako, Aling Miling. Huwag kang matakot. Gagabayan tayo ng Panginoon. Ganyan talaga kapag unang beses na pagbubuntis. Hindi may iwasan ang kabahan sa araw na manganganak na. Tatatagan ko pa ang loob ko. Lalo na't alam kong naririyang kayo at si Vicente. Alam kong hindi niyo ako pababayaan. Hindi. Siya pala. Kumain ka na ba? Hindi pa po. Medyo nahihilo rin po kasi ako eh. Gusto mo ba nga bang-ialab na ako sa kusina niyo? Ipagluluto ko kayo ng pagkain. Ay, hindi na po. Nakakahiya naman po sa inyo. Bakit ka naman mahihiya? Sige na, maupo ka na lang dyan at ako na ang kikilos. Napangiti na lamang si Vasyon bago piniling maupo sa isang upuang kahoy. Samantala, si Miling ay agad na nagtungo sa kusina upang maghanap ng maaaring iluto. Pagkatapos magluto, agad niyang pinakain si Vasyon. Habang kumakain ng gulay na mais na may halong malunggay si Vasyon, hindi napigilan ni Miling ang magtanong. Bakit yun naman dito naisipag manirahan sa liblib na sityo ng Santa Ines? Bakit hindi na lang sa pinakabaryo? Wala pa po kasi kaming kakayahang bumili ng sariling lupa sa baryo. Kaya dito na muna, Aling Miling. Ay, ganun ba? Pansin ko bagong gawa itong bahay kubo nyo. Bagong lipat ba kayo? Opo, nakatira po kami sa kabilang ibayo dati. Pero ibinenta na po ng may-ari yung lupa na sinasaka namin. Binigyan nila kami ng maliit na halaga. Bayad sa mga pananim at pag-aalaga namin sa lupa nila. Yun po ang ginamit namin upang makapagsimula. Mukhang mabait yung dating amo nyo, ano? Katunayan po, kamag-anak po sila ni Vicente. Ha? Ipapamana sana kay Vicente ang lupang yun. Pero dahil nag-asawa siya at hindi nila ako gusto para kay Vicente, kaya binawi nila yung lupa. At binigyan na lang si Vicente ng kaunting pera. Bakit naman hindi ka nila gusto? Mabait ka, maganda, at higit sa lahat, mahal mo ang asawa mo. Hindi ko po alam. Basta ang alam ko po, simula nang naging magkasintahan kami ni Vicente, tutol na talaga ang pamilya niya sa relasyon namin. Lalo pa silang nagalit nung lihim kaming magpakasal sa West. Minsan ba, Sean? Hindi talaga perpekto ang buhay mag-asawa. Ang mahalaga naman ay kayo, dahil kayong dalawa ang magsasama sa hirap pa ng ginhawa. Matapos ang masinsinang pag-uusap ni Vasyon at Miling, napagdesisyonan ni Miling na ipalakad-lakad si Vasyon sa paligid ng bahay. Aniya, makatutulong iyon upang bumaba ang tiyan at maging mas madali ang kanyang panganganak. Mabagal at may pag-iingat ang bawat hakbang ni Vasyon. Hawak-hawak ang kanyang likod. Samantala, unti-unti nang nilalamon ng dilim ang langit at nagsisimula ng umihip ang malamig na hangin. Ngunit si Vicente ay hindi pa rin bumabalik mula sa bukid.
Paulit-ulit na sumusulyap si Basyon sa bintana. Hawak ang kanyang tiyan habang unti-unting kinakain ng pangamba ang kanyang puso. Basyon, kumalma ka lang. Bakit ang tagal niya? Baka kung ano na ang nangyari sa kanya, Aling Miling. Walang basabag nangyari sa kanya, Basyon. Ipadatag mo ang loob mo. Kung kailan naman delikado ang panahon, saka naman palaging ginagabi ng uwi si Vicente. Pobermi ka nga, Basyon. Baka kung mga anak ka na hindi oras. Hindi ko po kasi maiwasang hindi mag-alala. Oh, may kumakatok. Baka si Vicente na yan. Bubuksan ko po ang pinto. Wag. Silipin mo muna. Siguraduhin mo muna si Vicente gag kumakatok na yan. Ay, sige po, Aling Miling. Sinilip muna ni Miling kung sino ang kumakatok sa labas ng pintuan. Nang masigurong si Vicente nga ito, agad niyang binuksan ang pinto. Pumasok si Vicente na may buhat na malaking sako na puno ng mga kamote, mais, kamoting kahoy at ube. Halatang pagod, ngunit kontento ang kanyang mukha. Agad namang sumalubong si Basyon, bahagyang panatag na ang loob, ngunit dala pa rin ang kaba. Basyon, Aling Miling, pasensya na. Inabutan ako ng dilim. Bakit ka nga ba inabot ng dilim? Ano nangyari? Labis ang pag-aalala ko sa'yo. Akala ko kung napano ka na. Nahirapan lang kasi akong maghanap ng ibang halamang ugat. Tuyo na kasi ang karamihan. Kumusta na ang pakiramdam mo? Ayan. Dumadalas na paghilab ng kanyang tiyan. Malapit na yung maganak. Ligtas naman po siya, di ba? Aling Miling, aantabayanan niyo naman po ang panganganak ng asawa ko, di ba po? Ay, oo naman. Kaya ga ako sumama sa'yo dito, Vicente. Maraming salamat po, Aling Miling. Huwag ka na ulit magpapaabot ng dilim sa daan, Vicente. Papatayin mo ako sa takot eh. Basyon, masama sa'yo ang palagi nag-aalala. Tinatakot mo ako tuwing umaalis ka ng bahay eh. Paano kung salakayin ka ng mga aswang? Paano kung gumanti sila dahil sa ginawa mo sa manananggal? Subukan lang nila at hahalik sila sa talim ng itak ko. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad na naghanda ng hapunan si Vicente. Hindi niya hinayaang gumalaw pa sa kusina si Basyon. Nais niyang makapagpahinga at maging relax ang kanyang asawa, lalo na't malapit na itong manganak. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, nagkakagulo ang mga tao. Mayroon na namang panibagong biktima ang aswang. Mabilis na kumalat ang balita at ang takot ay muling bumalot sa buong komunidad. Ay, Diyos ko po! Hindi na talaga ligtas tong Barrio Santa Ines. Ang dami na namang napapatay ang mga aswang na yan. Ay, nako! Kaloka! Una, si Gina. Pangalawa, si Aling Inday. At ngayon, si Mang Euro. Hindi pa nakontento ha? Pati kalabaw ni Mang Euro, kinain ang aswang. Ay, kaloka talaga naman. Lalo tuloy ako nag-aalala para kay inay. Isang araw na lang tigna. Ay nako, kapag hindi pa rin umuwi si Aling Miling, sasamahan kitang hanapin siya. Bakit? Nasaan ba ang nanay mo, Digna? Mang Sitoy, Ay, Mang Sitoy, mabuti naman po at napadalaw kayo. umalis po si inay. May sumundong lalaki dito. Dinala siya sa dulo ng sityo ng baryo. May paaanakin daw po siya doon. Bakit siya nagtungo ron? Ay libliban lugar na yon. Pilit ko nga po siyang pinipigilan. Pero ayaw po talagang makinig sa akin. Delikado na ang baryo natin. 3 taon nang pinapatay ng aswang. Kailangan natin silang mapuksa. Ay, Mang Sitoy, tulungan po ninyo ang baryo natin. Kahit naman po maraming marites dito sa atin, ay nakakaawa naman po kung lahat sila ay paglalalapay ng mga aswang. Magiging boring po ang baryo ng Santa Ines kapag nawala ng mga marites.
Hoy, KitKat. Ikaw ang numero 1 marites sa baryo ng Santa Ines. Ha? Me? Ako ba? Oo, ikaw. Nauuna ka pa nga sa pagputok ng araw kapag may chismis. Hindi lang mga marites ang kaawa-awa kapag hindi natin napuksa ang mga aswang. Lahat tayo magiging pagkain nila kapag hindi tayo kaagad kumilos. Nang mga sandaling yun, nagtungo sila sa barangay hall upang kausapin ang kapitan ng baryo hinggil sa mga pag-ataking ginagawa ng mga aswang. Pagdating nila, nagkakagulo ang mga tao sa loob ng barangay hall. May mga kanya-kanyang opinyon ang bawat isa at ang bawat isa'y abala sa paghahayag ng kanilang mga takot at saloobin. Ay, dapat puksain ng mga aswang na yan. Abay, perwisyo! Maglagay tayo ng mga tanod sa bahay-bahay upang magbantay. Ay, tanod ang asawa ko ay paano kung siyang mapatay ng aswang? Oy, di ba wawala ng tatay ang bunso namin? Ay, tahimik muna, tahimik muna. Ay, wala tayong mabubuong plano kung lahat kayo magsasalita. Nabibingi ako sa ingay. Ay, dako. Sa akin ka pa nga lang bingi ka ng kapitan. Sinasabi lang namin ang nararamdaman namin na may nakakatakot na. Ay, nauunawaan ko kayo. Lahat naman tayo natatakot. Pero hindi pwedeng isugal natin ang buhay ng mga tanod para sa kapakanan ng iba. May pamilya din sila. Hindi taong kalaban natin, kundi mga halimaw. Ang kailangan natin ay pagkakaisa. Aba, ang matandang albularyong si Magsitoy! Pagkakaisa! Laban sa mga aswang! Gumawa tayo ng mga pangontra laban sa kanila! Tuturuan ko kayo upang makaiwas tayo sa kapahamakang dulot ng mga aswang! Labis ang tuwa ng mga tao sa baryo nang dumating ang albularyong si Magsitoy. Tinulungan sila nitong maglagay at gumawa ng mga pangontra sa bawat bahay. Tumulong din ang magkaibigan Digna at KitKat. Sabay-sabay silang nagtrabaho upang matiyak na ligtas ang bawat isa. Samantala, sa bahay ng mag-asawang Vicente at Vasyon, abala si Miling sa pag-aalaga kay Vasyon. Dumadalas na ang pananakit at paghihilab ng tiyan nito. Isang malinaw na sinyales na malapit na itong manganak. Kailangan natin maghanda, Vicente. Malapit na maganak ang asawa mo. Kung ganun po, ano pong kailangan kong gawin? Ikuha mo ako ng dahon ng bayabas. Kakailanganin ko yon. Sige po. Marami po niyan sa paligid. At mas mabuti po kung pupunta ako ng baryo para bumili ng kakailanganin ni Vasyon at ng baby namin. Ay, basta huwag ka lang magpapaabot ng dilim, Vicente. Hindi po. Babalik po ako kaagad. Siya, sige na. At mabantayan ko si Vasyon. Maraming salamat po, Aling Miling. Nagmamadaling umalis si Vicente upang tumungo sa baryo. Kaya naiwan si Miling at Vasyon sa bahay kubo. Ngunit taliwas sa sinabi ni Vicente, hindi ito nakabalik kaagad. Nagsimulang mag-alala si Vasyon habang paikot-ikot siya sa loob ng bahay. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang pananakit ng kanyang tiyan. Hindi ito tulad ng mga karaniwang hilab na nararamdaman niya. Kasunod nito, nakaramdam siya ng kakaibang sensasyon at nang tiningnan ang kanyang hita, napansin niyang may umagos na tubig. Ay, may umagos na tubig sa hita ko. Aling Miling! Aling Miling! Vasyon, bakit? Aling Miling! Diyos ko, pumutok na ang panubigid mo, Vasyon. Magaganda ka na. Halika, pumasok tayo sa silidyo. Ihiga kita doon. Ang sakit ang tiyan ko. Aray ko. Nasaan ba si Vicente? Huwag na natin hintayin si Vicente. Kailangan mailabas mo na ang bata. Ang sakit! Aling Miling!
Kaagad na dinala ni Miling si Basyon sa kanilang silid at maingat na inihiga. Mabilis siyang kumuha ng malinis na palanggana na may lamang maligamgam na tubig, pati na rin ng malinis na bimpo at tuwalya. Agad niyang dinaluhan si Basyon na ngayon ay namimilipit na sa sakit. Ang sakit! Basyon, umirik ka. Para naman makalabas kaagad ang bata. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya, Aling Miling. Sobrang sakit ng tiyan ko. Ang sakit! Biglang kumulog ng napakalakas. Mukhang uulan pa yata. Aling Miling! Huminga ka ng malalim. Ilabas mo ng dahan-dahan. Ang sakit! Aray! Ay, malapit na. Konti na lang. Nakikita ko na ang ulo. Hindi ko na kaya! Hindi ko na kaya! Diyos ko, bakit kayo pa? Aling Miling! Ang sakit! Sa ngalan ng Diyos Ama ang makapangyarihan, si Maria ay nagaganap na walang hapdi. Si Basyon ay magaganap ng ligtas at madali. Buksan ang landas na mailuwal ang bata. Itulak ng liwanag at buhay. Basyon, bigyan mo ako ng isang malakas na tonong pag-iri. Oh, ayan na ang bata! Basyon, ligtas mong nailuwalag anak mo. Diyos ko, ano na gagawin ko? Sigurado ako, may mga aswang sa labas. Ang bata, kukunin ko, ibabalot ko ito sa puting lampin. Mahabaging Diyos! Bakit ganito ang itsura ng batang ito? Ang kanyang balat, kulay abo. Mamalahibong, malalim rin ang kanyang mga mata at matutulis ang kanyang manipis na mga kuko. Oh, Diyos ko! Ang pintuan nawasak at may mga dinalag na pumasok. Oh, mahaba ang kanilang mga katawan at may itim ang kanilang balat. At malalaking ugat at pakpak na katulad ng paniking ko. Ang kulay ng kanilang mga mata. Mga wakwak! Diyos ko! Layuan niyo kami! Diyos ko! Ang dami nila! May lumusot sa bubungan ng bahay! Basyon, gumising ka! Kailangan nating tumakas! Basyon, gumising ka! Hindi! Hindi ko bibigay sa inyo ang sanggol! Hindi niyo ito makukuha! Hindi! Hindi! Susugurin nila ako! Kukunin ko ang maiwagang lagi sa bulsa ko! Isasaboy ko ito sa kanila! Para lang silang mga napasok. Pero patuloy sila sa paglapit sa akin. Hindi ko ibibigay sa inyo ang batang ito! Itiwan mo ako! Hindi ko ibibigay sa iyo ang batang ito! Hindi ko ito ibibigay sa inyo mga halimaw kayo! Bumaon ang isang kuko niya sa aking tagiliran! Huwag ka na magmatigas! Kukunin namin ang bata! Hindi! Hindi! Ibalik niyo sa akin ang sanggol! Habulin ko sila! Hindi! Naglaho sila sa dilim! Oh, Diyos ko! Bakit nila kinuha ang sanggol ni Basyon? Bakit? Naging madilim at masalimuot ang gabing yun. Iniinda ni Miling ang matinding sakit sa kanyang tagiliran, dulot ng pagkalmot sa kanya ng mga wakwak. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang hindi makuha ng mga wakwak ang sanggol. Ngunit dahil sa dami nila at ang kakaibang lakas ng mga nilalang na yun, wala na siyang nagawa. Wasak ang bahay kubo nang datnan ito ni Vicente.
napatigil siya at napaluhod sa lupa. Lalo na nang makita ang dugoang si Aling Miling at ang kanyang walang malay na asawa. Aling Miling! Anong nangyari? Bakit nagkaganito? Nasaan naman ako? Kinuha ng mga wakwak. Sinubukan ko silang pigilan. Ngunit wala akong nagawa. Vicente, malalakas sila. Patawarin mo sana ako. Wala kayong kasalanan na Aling Miling. Ang asawa ko! Pasyon! Pasyon, gumising ka! Asawa ko! Parang awa mo na! Gumising ka, Pasyon! Pasyon! Oh, mahabaging Diyos. Salamat po. Vicente, narito ka na. Oo, narito na ako. Salamat naman at nagkamalay ka na. Ang anak natin. Gusto ko siyang makita. Pasyon, Vicente, bakit? Bakit ka umiiyak? Pasyon, patawarin mo ako. Hindi. Aling Miling, ang baby ko. Basyon, sinubukan ko. Alam ng Diyos na sinubukan ko siyang iligtas sa mga nilalang na yun. Anong ibig mong sabihin? Nasaan ang baby ko? Kinuha siya ng mga wakwak, Pasyon. Kinuha nila ang anak natin. Hindi. Hindi. Nagsisinungaling kayo. Ilabas niyo ang anak ko. Ilabas niyo ang aking baby. Anak ko. Vicente ang anak natin. Babawiin ko siya, Pasyon. Babawiin ko ang anak natin. Ang anak ko. Ibalik niyo sa akin ang anak ko. Umalingaw-ngaw ang nadudurog na boses ni Pasyon sa kalaliman ng gabi. Umiiyak ng walang tigil dahil hindi nito matanggap na nawawala ang kanyang anak. Ang kanyang pagluha ay sumasalamin sa sakit na pumapaso sa kanyang puso. Hindi malaman ni Vicente kung paano pakalmahin ang asawa sapagkat maging siya man ay labis ding nasasaktan. Kinabukasan, si Pasyon ay tulala. Ang mga matay puno ng kalungkutan at ang bibig ay tila walang lakas magsalita. Panay lamang ang iyak nito. Ang bawat patak ng luha ay parang isang piraso ng kanyang pusong nawasak. Labis na nag-aalala si Vicente sa kanyang asawa. Kahit anong pilit niyang kausapin ito, ay hindi ito kumikibo. Panay lamang ang pagluha nito. Pasyon, ipinapangako ko, babawiin ko ang anak natin. Ibabalik ko siya sa piling mo. Vicente, patawarin mo sana ako. Kung wala akong nagawa upang iligtas ang bata laban sa mag-aasuan, hindi ko kinaya ang lakas-lakas nila. Wala po kayong kasalanan, Aling Miling. Sa katunayan po, ako pong nahihiya sa inyo. Dahil wala po ako dito upang protektahan ng pamilya ko. Ano na ang balak mo ngayon? Paano mo mababawi ang anak mo sa mag-aaswang? Kailangan ko po munang iwan sa isang mabuting kamay ang asawa ko. Pwede mo siyang iwan sa bahay habang hinahanap mo ang anak mo. Papayag po kayo? Oo naman. Laging malapit na rin sa akin si Pasyon. Kung gusto mo, sumama ka sa akin sa pag-uwi sa bahay. Isama na natin si Pasyon. Maraming salamat po, Aling Miling. Napakabuti niyo po sa amin.
kahit hindi niyo pa po kami lubos na kilala, hindi kayo nagdalawang isip upang tulungan po kami. Kagaya nga ng sinabi ko noon, tugulin ko ang tumulong at masaya ako sa ginagawa ko. Noong mga sandaling yun, agad na gumayak si Miling at isinakay si Vasyon sa karitong hila ng kalabaw. Magkatabi sila ni Vasyon sa loob ng kariton at tinahak nila ang daan patungong baryo. Nang makarating sila sa tahanan ni Miling, laking pagkagulat ni Kitkat, Digna at Mang Sitoy sa itsura ng dalawang babae. Tulala si Vasyon habang nahihirapan namang maglakad si Miling. Kaagad na nagtanong si Digna kung anong nangyari. Ipinagtapat ni Miling ang lahat at ipiniliwanag kung bakit kasama niya ang mag-asawa sa kanilang tahanan. Diyos ko, Nay. Eto na nga bang sinasabi ko eh. Tingnan mo, napahama ka. Hindi naman ako napuruhan, Digna. Ito ang maligamgam na tubig na pinakuluan ng dahon ng bayabas. Ito ang gagamitin kong panlinis sa kalmot ng wakwak. Ay, Diyos ko, Mang Sitoy! Ang sugat na dulot ng pagkalmot ng wakwak! Ay, parang punit-punit at kulay itim na namamagarin. At ang gilid, parang may paltos! Ay, at ang baho, parang bulok na karne! Dahil hindi ito isang ordinaryong sugat, Kitkat. Gawa ito ng isang aswang. Oo nga, Inay. Napakabaho. Kitkat, kunin mo ang mga dinurog kong bawang, luya at tanglad. Ipangtatapal ko yun sa sugat ni Miling. Ay, opo, Mang Sitoy! Kukunin ko na po! Diyos ko, Inay. Labis po akong nag-alala sa inyo. Huwag ka mag-alala, anak. Magiging maayos ako. Mang Sitoy, narito na po ang mga pinakukuha ninyo. Akin na. Ngayon ay itatapal ko ito sa sugat mo, Miling. Ay, sa ngalan ng liwanag, ipalayas ang dilim. Sa ngalan ng liwanag, itakwil ang dilim. Sa sugat na ito, huwag kang mamalagi. Halimaw ng gabi, lumayas ka. Lumisan ka! Salamat sa tulong, Sitoy. Hindi pa tapos ang lahat, Miling. Ang isang taong kinalmot o nasugatan ng isang wakwak ay binabalikan ito. Hindi ka pwedeng mawalan ng kasama at pangontra. Ano pong ibig ninyong sabihin, Mang Sitoy? Ang wakwak ay isang uri ng aswang na kumakain ng kaluluwa ng kanyang biktima. Ang bawat sugat na likha niya, hindi lamang basta pisikal na pinsala. Ito ay may kasamang espiritual na epekto na nagiging dahilan ng pagkuha ng lakas ng buhay o kaluluwa ng biktima niya. Kapag nakakuha ng lakas mula sa sugat ng tao ang wakwak, bumabalik ito upang tuluyang kunin ang natitirang buhay ng biktima. Kaya pala, nangihina si Inay. Oo, mabuti na lang at nakauwi siya kaagad. Kaunting sandali na lang, tuluyan ang kakalat ang sumpa ng aswang sa kanyang katawan. Kasalanan to ng lalaking yon. Digna, anak. Huwag mong sisihin si Vicente. Kitkat, huwag mong iiwan si Miling. Ito ang mga pangontra. Kahit anong mangyari, huwag na huwag kang aalis sa tabi niya. Lalong-lalo na sa gabi. Opo, Mang Sitoy. Lumabas si Sitoy at Digna mula sa kanilang bakuran at doon ay nakita nilang nakaupo sa nakausling bato si Vicente. Agad itong napatayo nang makita sila at kaagad na pinagsalitaan ni Digna si Vicente hinggil sa nangyari sa kanyang ina. Si Sitoy naman ay mariing tiningnan
ang lalaki sa harapan dahil mayroon siyang kakaibang aurang nararamdaman sa lalaking yun noon lamang niya nakaharap. Patawarin mo ako dahil sa nangyari kay Aling Miling. Kasalanan ko to lahat. Oo, ikaw talagang may kasalanan ng lahat. Digna, huminahon ka. Pero Mang Sitoy, Walang problemang nalulutas kung lahat ay dadaanin mo sa init ng ulo at sa bugso ng damdamin. Vicente ang pangalan mo, hindi ba? Opo. Nabanggit ni Miling na dinukot ng mga wakwak ang iyong anak. Anong dahilan nila upang dukutin ang iyong anak? Kung sasabihin ko po, alam kong hindi niyo na po ako hahayaang makaalis dito. anong ibig mong sabihin? Tamang hinala ko. Mang Sitoy, bakit niyo po kinukuhang buntot pagi? Alam kong alam mo na, hindi ako tatablan yan kahit gamitan ako niyan. Nilinlang mo si Miling! Hindi ko siya kailanman nilinlang. Mang Sitoy, hindi ko po maunawaan. Ano pong nangyayari? Aswang na lalaking ito, Digna! Ano ho? Hindi makapaniwala si Digna sa tinuran ng albularyo. Tulala siya habang nakatingin sa nakatayong lalaki sa harapan nila. Hindi niya akalain na isang aswang ito mula sa maamo nitong muka at inosenteng aura. Hindi niya lubos maisip na sa likod niyon ay ang kinakatakutan nilang halimaw. Bakit ka lumuluhod? Nagmamakaawa ako. Handa akong tanggalin ang aking kalubang agimat. Tanda ng pagsuko ko ng sarili ko sa inyo. Tulungan niyo lamang akong bawiin ang anak ko. Kaya pala hindi ko nakita ang tunay mong pagkatao. Dahil gumagamit ka ng kaluban. Ano pong kaluban, Mang Sitoy? Ito ang agimat na ginagamit naming mga aswang upang maging ligtas sa mga pangontra ng albularyo. Kung gayon, galing ka sa isang malakas na angkan ng mga wakwak. Nagmamakaawa po ako. Alam kong tayo'y likas na magkaaway sa batas ng kalikasan. Subalit, matagal ko nang tilalikuran ang pagiging aswang ko. Simula nung makilala kong asawa ko, mahal na mahal ko siya. At ipinaglaban ko siya sa aking angkan. Paano kung maniniwala sa isang manlilinlang na nilalang na katulad mo? Marami na kayong pinatay sa baryong ito. Ang aking pamilya, sila ang pumapatay. Gumaganti sila sa ginawa kong pagtalikod sa lahi namin. Bakit kailangan ibang tawang magdusa? Sinusubukan ko silang pigilan. Pero marami sila. Hindi ko sila kakayanin mag-isa. Kaya pakiusap, tulungan mo akong puksain ang mga kalahi ko. Hawak nila ang anak ko. Hindi pwedeng mapasakamay nila ng tuluyan ang anak ko dahil mas lalo silang magiging malakas. Hindi malaman ni Sitoy kung tutulungan ba niya ang aswang na ngayon ay nakaluhod at nagmamakaawa sa kanya. Alam niyang mapanlinlang ang mga aswang, ngunit may bahagi sa kanyang isipan na bumubulong na dapat niyang tulungan ito. Samantala, inutusan ni Sitoy si Digna na bumalik sa loob ng bahay. Nag-aalangan pa si Digna na iwan ang matandang albularyo, ngunit wala na siyang nagawa at sumunod din siya kay Sitoy. Paano kitang paniniwalaan? Magkalaban tayo. Iisa lang ang hangarin namin mga albularyo, ang mapuksa kayong mga aswang. Alam ko po, pero sa oras na ito, magkakampi tayo laban sa pamilya ko. Bakit mo kinalaban ang angkan mo? Kilala kayong mga wakwak na walang puso. Simula nang makilala ko si Basyon, pinag-alam niyang muli ang aking puso't kaluluwa. Hindi natuwa ang angkan ko na magitan sila sa amin. Pinaglaban ko si Basyon. Alam ba niya? Wala siyang alam. Ang alam niya, hindi siya gusto ng pamilya ko.
dahil mahirap lang siya. Pinalabas ko rin na pinaalis kami. Pero ang totoo, itinakas ko siya, lalo na nang malaman kong buntis siya. Kung saan-saan kami nagpalipat-lipat bago kami napadpad dito. Bakit kinuha ng pamilya mo ang anak mo? Para saktan ako. Para bumalik ako. At alam din nilang mas malakas ang anak ko pagdating sa tawag ng kalikasan. Dahil sa kalahating tao ito at kalahating wakwak, nagtataglay ang anak ng katangian ng tao at wakwak at malaking bantayon sa kanila. Kaya nais nilang lumaki ang anak namin sa mga kamay nila. Kung ganon, kailangan nating bawiin ang bata. Saan natin sila mahahanap? Hindi na natin sila kailangang hanapin. Dahil alam kong susundan nila kami dito. Babalikan nila si Aling Miling dahil nasugatan nila siya. Kung ganon, kailangan natin maghanda. Kailangan maliwanag ang buong paligid. Mabilis ang mga kalahi ko sa dilim. Matatalo tayo kapag humalo sila sa dilim. Hindi akalain ni Mang Sitoy na sa buong buhay niya ay makikipagsanib puwersa siya sa aswang, ang nilalang na matagal na niyang tinutugis. Ngayon, ang aswang na iyon ay katabi niya habang nagpaplano sila ng mga hakbang upang puksain ang mga kalahi nito. Samantala, sumapit na ang gabi. Tahimik ang buong baryo. Puno ng takot. Ilang sandali pa, maririnig na ang mga alulong. Hudyat na may paparating na panganib. Nais mo pa ba na isuko ko sa iyong kaluban ko? Hindi na. Mas malakas ka kung hawak mo ang kaluban. Paano po kayo? Meron akong anting-anting. Makakaya kong humarap sa mga kalahi mo. Pananatilihin nating maliwanag ang buong bahay. Sasalubungin natin sila. Kailangan natin silang mautakan. Malakas ang kalahi ko. Hindi natin sila basta-bastang matatalo. Hindi ko alam kung tama ba na magtiwala ako sa iyo. Wala ka ng ibang pagpipilian, Mang Sitoy. Sapagkat kung hindi tayo magtutulungan, mas marami pa silang papatahin tao. Naaamoy ko na sila. Malapit na sila. Sige, maghanda na tayo. Ang dilim ang magiging kakampi ko. Sa liwanag ka magtago, Mang Sitoy. Doon, hindi ka nila maaabot. Kita ni Sitoy ang determinasyon sa mga mata ni Vicente. Maya-maya pa, naramdaman na nila ang kakaibang presensya. Bumigat ang paligid at maririnig ang mga mahiwagang bulong na sumasabay sa ihip ng hangin. Ang malamig na simoy ay tila may dalang lason sapagkat masakit ang bawat dampi nito sa balat. Pumuwesto na si Sitoy sa harapan ng bahay ni Miling. Nasa loob ang buong pamilya at silang dalawa lamang ni Vicente ang haharap sa mga wakwak. Maya-maya pa, nakarinig sila ng malalakas na pagaspas ng mga pakpak at tumambad sa kanila ang mga nakatatakot na hitsura ng mga wakwak. Hawak ng isa sa mga ito ang anak ni Vicente. Ang anak ko! Ibalik niyo sa akin ang anak ko! Hindi ka namin kapanganaling. Tinalikuran mo kami. Bakit hindi niyo maintindihan ang dahilan ko? Hindi ako katulad niyo! Marunong ako magmahal! Hindi kailanman umiibig ang mga wakwak. Iba ako! Hayaan niyo na ako maging masaya! Ibalik niyo sa akin ang anak ko! Hindi namin ibibigay sa iyo ang anak mo. Amin na siya. Alam namin ang kakayahan niya kapag lumaki siya. Kung ganon, mapipilitan akong kalabanin kayo! Sige, hindi ka namin naatrasan.
Hinahamon kita! Sa oras na matalo kita, ibibigay mo sa akin ang anak ko. Kapag natalo mo ako, sasama ako sa'yo. Sige, pagbibigyan kita sa nais mo. Lumipad siya! Andun siya sa bubungan, sa itaas, dun sa lumang kapilya. Susundan ko siya! Sinundan ni Vicente ang pinunong wakwak hanggang sa bubungan. Doon sila nagtagisan ng tingin. Higit na mas malaki ang pinuno. Mas mahahaba ang mga kuko at ang pangil nito. Mas malapad at matutulis ang mga pakpak. Ngunit hindi natinag si Vicente. Para sa kanyang pamilya, handa siyang suungin ang anumang panganib, gaano man ito kalaki. Samantala, si Mang Sitoy ay mag-isang humarap sa iba pang mga wakwak. Hawak niya ang kanyang agimat at buong puso siyang nananalangin sa may kapal. Sa kabila ng panganib, buong tapang niyang sinalubong ang mga halimaw. Walang takot at may pananalig na magwawagi ang liwanag laban sa dilim. Hahampasin ako ng isa gamit ang matutulis niyang pakpak. Sasanggain ko ito gamit ang ispadang bakal na pinagpala at binditado. Ya! 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 May susugot pa na isa. Tatalon ako at sasabayan ko ng mahiwagang langis. Hetong sa'yo! Nangingisay siya. Ito na ang pagkakataon ko. Itutusok ko sa dibdib niya ang espada ng ganito. Hilahin niyo sa dilim. Doon natin siya sa tapusin. Humahaba ang kanilang mga katawan at hihilahin nila ako sa dilim. Ang anak ko! Hindi. Si Basyon lumabas ng bahay at kasunod niya sila Digna. Basyon! Bumalik ka rito! Hindi! Ang anak ko! Kukunin ko ang anak ko! Basyon! Huli ka rito! Hindi! Hinihila nila po ako! Bitawan niyo ako! Mga halimaw! Basyon! Delikado, huwag kang lalapit sa anak mo! Basyon! Ngunit hindi nakinig si Basyon. Patuloy siya sa pagtakbo patungo sa kinaroroonan ng kanyang anak. Abot-abot ang kaba ni Kitkat at Digna. Hindi malaman ang gagawin. Si Mang Sitoy ay nawalan ng focus sa sitwasyon. Kaya't sa isang iglap, nahila ito ng mga wakwak sa dilim. Samantala, si Vicente ay kasalukuyang nakikipagbuno sa pinunong aswang. Isang laban ng buhay at kamatayan. Hindi! Hindi na ako babalik sa inyo! Pues, dapat ko nang mamatay. Tanggapin mo to! Yumuko ang pinunong aswang. Sabay suntok pataas gamit ang matulis na buto ng paniki. Isang sandatang likas sa kanyang anyo. Tumama ito sa tadyang ni Vicente. Dahilan upang umurong ito saglit at mapalipad palayo. Tumama ako sa solidong semento. Tatayo ako. Susugurin ko siya. Itong ganti ko! Tanggapin mo! Sabay bigwas ng pakpak ni Vicente na may mga balahibong matutulis na parang sibat na tumalsik sa ere. Umiwas ang pinunong wakwak, gumulong sa lupa at agad gumanti ng dambuhalang alulong na sumira sa paligid. Nag-crack ang mga pader ng kapilya. Dahilan upang gumuho ito at muli silang nagpang-abot ng pinunong wakwak. Mamamatay ka, Vicente!
Wala ko nang kawala sa matutulis kong kuko! Hindi ako papayag! Babawiin ko pa sa'yo, anak ko! Heto bagay sa'yo! Tinusok mo ako. Ang matulis mong mga kuko sa tiyan. Pero alam mong hindi tatalab sa akin yan. Vicente, dahil katulad mo, mayroon din akong kalubang itim. Lumipad siya. Susundan ko siya. Sa ere, nagtagpo muli ang kanilang mga kuko at pangil. Parang sayaw ng bangis, bawat bitaw ng atake ay may kombinasyon ng diskarte. Isang pain sa kanan, tapos lilipat sa likod para umatake ng walang babala sa kalagitnaan ng kanilang banggaan. Gumamit ng langis ng iglap si Vicente. Isang mahiwagang langis na pinatulo sa kanyang mga kuko upang lumusot sa balat ng pinunong wakwak kahit ito'y may proteksyon. Isa yun sa kanyang plano. Papasugod na ang pinunong wakwak nang salubungin ito ni Vicente. Tanggapin mo ang tulis ng aking mga kuko! Nasugatan ko siya. Gumamit ka ng langis ng iglap. Manlililag ka! Trinaydor mo rin ako, Ama! Sinira mo ang pamilya ko! Dahil hindi ka nararapat sa kanila, hindi ako papayag na tuluyan kang umibig sa isang tao. Umibig na ako sa isang tao, Ama! At hindi katulad mo! Mayroon akong puso! Marunong ako magmahal! Walang kwentang pag-ibig! Tingnan natin kung hindi ka madurog sa gagawin ko! Anong? Sa kabila ng kanyang nanghihinang kalagayan, nagawa pa ring makalipad ng pinunong aswang patungo sa direksyon ni Basyon at sa anak nito. Nanlaki ang mga mata ni Vicente. Hindi siya agad nakakilos. Saglit pa'y narinig na lamang niya ang sigaw ni Basyon at ang hagulhol ng kanilang anak. Kasabay ng malamig na ihip ng hangin na tila may dalang kamatayan. Bitiwan mo ako! Ang babaeng ito ang dahilan kung bakit mo kami tinalikuran. Dapat lamang na siya'y mawala. Vicente, isa ka sa kanila? Patawarin mo ko, Basyon. Inilihim ko sa iyo ang aking pagkatao. Hindi. Kahit ano ka pa, tatanggapin kita, Vicente. Ganun kita kamahal. Mahal na mahal kita, Basyon. Gagawin ko ang lahat upang mailigtas kayo ng anak natin. Yun ay kung magagawa mo pa siyang iligtas. Hindi! Wag! Sinaksak mo siya gamit ang mga kuko mo! Masdan ang duguan mong asawa, Vicente. Pagmasdan mo kung paano siya malagutan ng hininga. Pagbabayaran mo to! Yeah! Yeah! Niluslos mo ang leg ko. Gamit ang matutulis mong kuko. Hindi pa ako tapos! Sisiguraduhin kong hindi ka na mabubuhay pa! Sisipsipin ko ang kaluluwa mo! Hindi! Sa ilalim ng dilim, ang iyong kaluluwa ay aking kukunin. Dugo at laman sa aking katawan ay sasama. Sa bawat sigaw ng gabi, ikaw ay mawawala.
maging aking anino, magiging aking lakas! Ito! Ay, Diyos ko! Naglaho sa dilim ang katawan ng wakwak, digna, at may pumasok na parang itim na usok sa bibig ni Vicente! Ay! Hinigop niyang kaluluwa nito, KitKat. Natulala ang magkaibigan Digna at KitKat. Hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Para silang nasa isang pelikulang horror. Hindi magkamayaw sa mga nakita. Samantala, si Mang Sitoy ay nasa gitna ng kasukalan ng gubat. Naririnig ang mga pagaspas ng pakpak ng mga wakwak. Hawak ang kanyang espadang bakal. Inihahanda niya ang sarili sa inaasahang pagsalakay ng mga halimaw. Sige! Hindi kayo sasantuhin ng aking espada! Ha? May susugod sa akin! At tatalon ako ng ganito at itatara ko sa kaliwa ko ang aking espada! Ha? Ya! Hindi sila nanghihina sa aking gamit na espada kahit na may paspas ito ng anting-anting. Oras na para gamitin ko ang langis ng iglap katulad ng naging plano namin ni Vicente. Heto, patutuluin ko ito sa talim ng aking espada. Hindi, may isang aswang nadadagitin ako. Si Toy! Si Toy! Si Meling, anong ginagawa niya rito? Eh, may dala akong backup upang talunin ang mga halimaw na yan. Ay, baka! Ayun ang mga wakwak! Ayun ang makakasama! Nalaman tayo! Sugurin natin yan! Ibaba mo ko, Alimaw! Ito bagay sa'yo! Sasaksakin kita ng talim ng espada ko at mayroong langis ng iglap! Yeah! Hindi! Mabibitawan niya ako! Mahulog ako! Yeah! Si Toy! Nahulog si Sitoy sa lupa. Kasabay niyang bumagsak ang wakwak na dumagit sa kanya. Samantala, ang mga taga-baryo, may mga daladalang sulo at pangontra, ay nagpasindak sa mga wakwak. Sinamantala iyon ni Sitoy at sinabuyan niya ng banal na tubig ang mga halimaw at saka umusal ng isang banal na orasyon. Sa ngalan ng liwanag at ng apoy, sa bisa ng aking agimat, ako'y nananawagan. Layas, nilalang ng kadiliman, sa ngalan ni San Benito, ni San Miguel Arcangel at ng Pong May Kapal, magsibalik kayo sa pinagmulan, sapagkat ang liwanag ay di matatalo ng dilim. Tanggapin ninyo ang aking sumpa, ang apoy na magiging bakal, ang hangin ay magiging sibat. Sa 3 ulit ng aking salita, umalis kayo mga wakwak. Sa ilalim ng langit, ikaw ay mawawalan ng kapangyarihan. Ang mga wakwak, unti-unting naglalaho. Diyos ko, maraming salamat po. Ay, maraming salamat sa Diyos. Maraming Salamat, Magsitoy! Samantala, habang nagkakasiyahan ng mga tao sa baryo dahil sa pagkasupil ng mga wakwak, may 2 puso ang nadudurog. Vicente, mahal na mahal kita. Wala akong pakialam kung isa kang wakwak o kahit ano ka pa. Ikaw ang iniibig ng aking puso at ikaw lang ang ititibok nito kahit sa kabilang buhay man. Pakiusap, Basyon.
Huwag mo akong iiwan. Huwag mong ipipikit ang mga mata mo. Hindi ko kakayanin mawala ka. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pagkakataong makaramdam at matutong magmahal. Pakiusap, Basyon. Huwag mo akong iiwan. Napakasaya ko na nakilala at inibig kita. Vicente, kahit sa maikling panahon, sobrang saya ko na. Pero hanggang dito na lang yata tayo. Kahit kailan, hindi magsasama ang araw at gabi. Paalam, mahal ko. Hindi. Basyon! Huwag mong ipipigit ang mga mata mo! Basyon! Huwag mong ipipigit ang mga mata mo! Basyon! Hindi! Bumalik si Sitoy sa bahay kasama si Miling at doon natagpuan nila ang walang buhay na katawan ni Basyon habang si Vicente ay yakap-yakap ang asawa nito. Naroon din ang sanggol sa tabi ni Basyon. Umiiyak. Tumulo ang mga luha ni Vicente. Umangat ang tingin nito sa paligid nang mapagtanto ni Vicente na naroon sila Miling at Sitoy, ay maingat niyang hinalikan ang asawa sa noo bago ito nilapag sa lupa. Pagkatapos, dahan-dahan niyang binuhat ang sanggol at dinala kay Sitoy at Miling. Mang Sitoy, Aling Miling, wala nang babaeng dahilan kung bakit ako nakaramdam ng pag-ibig. Vicente, maaari po nang ipagpatuloy ang buhay mo. Kabitin mong lakas ang anak mo upang magpatuloy. Hindi ako karapat-dapat na magpalaki sa kanya. Gusto kong lumaki siya ng may takot sa Diyos at sa lilim ng inyong pag-aaruga at pagmamahal. Anong ibig mong sabihin, Vicente? Mang Sitoy, ibibigay ko sa iyo ang aking kaluban. Ibigay mo ito sa anak namin upang magsilbi niyang proteksyon sa magulong mundo. Vicente, huwag kang magsasalita ng ganyan. Mabuhay ka para sa anak mo. Hindi po ako nararapat dito. Nararapat ako sa piling ng mahal ko. Sa inyo ko po ipagkakatiwala ang aking anak. Nanghina ako. Luna. Anak ko. Mahal na mahal ka namin ng iyong ina. Lumaki ka sanang mabait. Masunurin at mapagmahal. Mang Sitoy, Aling Miling, kayo na pong bahala sa anak ko. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga tulong ninyo sa aming mag-asawa. Oh, Diyos ko! Sitoy, ano nangyayari kay Vicente? Bakit unti-unti siyang naghihina? Diyos ko! Oh, Sitoy! Oh, humiga siya sa tabi ng bangkay ni Basyon at ininom niya ang isang butil na may lamang banal na tubig. Nagpakamatay siya, Miling. Isa sa paraan ng mga wakwak sa oras na sila ay manghina at makaramdam ng emosyong katulad ng pag-ibig. Hindi niya matanggap ang pagkawala ni Basyon na tanging dahilan kung bakit siya natutong magmahal. Pero bakit niya tinapos ang buhay niya? May anak pa siya. Ang mga wakwak ay nabubuhay ng walang pag-ibig sa puso. Poot at kasamaan lamang ang naghahari sa kanila. Sa oras na ubibig sila, ito ay kanilang magiging lakas at kahinaan.
Si Basyon ang kalakasan niya at ito rin ang kahinaan niya at naging mitya ng kanyang kamatayan. Malungkot na sinunog ni Sitoy ang katawan ni Vicente. Inilagay nila sa urn ang mga abo nito at ipinagtabi sa loob ng kabaong ni Basyon. Nang ito'y ilibing, ang anak ng mag-asawa, si Luna, ay ipinagkatiwala ni Sitoy kay Miling upang pangalagaan dahil muli na siyang babalik sa bundok. Kahit alam nila Digna, Miling at Kitkat ang tunay na pagkatao ni Luna, ay natutunan nila itong mahalin. Uy, Digna, tingnan mo. Habang lumalaki si Luna, nag-iiba na ang kulay niya at hindi kulay abo. Nagiging normal na gaya natin. Oo nga, Inay. Palalabasin ko pong anak ko si Luna. Dadalhin ko muna siya sa Maynila. Tapos babalik ako rito. Kapag medyo malaki na siya. Sigurado ka ba, anak? Malaking sakripisyo yan para sa'yo. Tatawagin kang disgrasyada ng mga tao dito sa atin. Siguradong sigurado po ako, Inay. Mamahalin ko po si Luna. Hanggang sa makalimutan at maibaon sa limot ang nakatagong dugo ng kasamaan sa kanyang pagkatao. Lumipas ang mga taon at lumaki na ang batang si Luna. Busog sa pagmamahal ng kanyang kinikilalang lola at ina. Bumalik si Digna sa kanilang baryo. Dala si Luna. Naging tampulan siya ng mga tsismis. Ngunit wala siyang pakialam. Para kay Digna, napakasarap sa pakiramdam ang maging isang ina at hindi niya pinagsisisihan na akuin ang responsibilidad para sa anak ni Vicente at Basyon na may dugong wakwak.